Magandang umaga po sa lahat. Ang tema po para sa taon ng mga katutubong Pilipino, ng ekumenismo at ng dialogo ng mga relihiyon, pag-uusap tungo sa pagkakaisa, taon ng salita ng Diyos. Sa tema ng buwan, kapwa'y ihawa sa pag-asa kay Kristo upang sama-samang makamtan tagumpay sa pandemya. Ngayon po ay ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Linggo ng katutubong Pilipino, araw ng malubhang karukhaan. Anyayahan sa kasalan ang lahat ng makikita ninyo. Inaanyayahan tayo ngayon na sa panahon ng krisis, na gawin itong pagkakataon para makapagbagong buhay. Sa liturhiya, ngayong linggo ng katutubong Pilipino, tinatawagan tayo na abutin sila at ipagdasal ang kanilang kapakanan. Gayon din, ang matinding kahirapan sa kasalukuyan. Sa turo ng simbahan, bawat krisis ay naglalaman ng panganib at pagkakataon. Pagkakataong lumayo mula sa panganib. Ito ay panahon para magpasya ng matibay na talikuran ang maling paggamit sa kalikasan at bigyan ito ng halaga. Dapat magkatugma ang ating paniniwala at ating gawa. Kundi, mawawala sa atin ang lahat. Nawala ng panahon na magnilay ang marami. Ibalik natin ito ngayong panahon ng pandemya. Intensyon, ang misang ito ay iniaalay din po natin para sa lahat ng frontliners na patuloy na nag-aalay at nagsasakripisyo ng lakas, oras at talino upang patuloy na masugpo ang COVID-19 sa ating bansa at buong mundo. At patuloy na nagdilingkod upang maipagkaloob sa ating lahat ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Gayon din para sa lahat ng namumuno sa ating bansa at bayan, upang gabayan sila ng poong may kapal sa lahat ng desisyon na kanilang gagawin para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Iniaalay din natin ang misang ito para sa lahat ng Kristiyano na nasa banig ng karamdaman, upang matamasa nila ang kagalingan na nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos. At para sa ating lahat na naririto ngayon, 10 ng ating pamilya, upang manatili tayong malusog at ligtas sa anumang karamdaman at kapahamakan. Pabatid po sa lahat na maaari niyo pong mapanood sa YouTube channel ang ating banal na misa. Hanapin po lamang ang parokya ni San Lorenzo, Diakono at Martir, Banal na Misa. Maraming salamat po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagka-Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, paanyay ng Panginoon sa kanyang piging ay paunlakan, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating mga kasalanan. Panginoon Jesus, tinawag mo lahat sa piging ng iyong paghahari. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Kristo, pinagkatiwala mo sa aming makiisa sa iyong gampanin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, tinuro mong pag-ibig ang tatak ng iyong paghahari. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandang loob ay mangunat sumubaybay sa aming pamuhay, ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inihahayag ng Panginoon ang inihahandang piging sa bundok ng Sion na nakalaan para sa lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito, papawiin niya ang kalungkutan na nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal.
at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa Ang- ikalawang pagbasa, ipinagpapasalamat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos ang kanilang pagtulong sa kanyang paghihikahos at tiniyak niya ang pagbibigay ng Diyos sa kanila ng lahat ng kanilang kailangan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, inilalahad ni Jesus ang isang talinghaga kung saan naghanda ng piging ang isang hari para sa kasal ng kanyang anak. Hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan, kaya ibinukas sa lahat ng nasa lansangan ang piging ng kasalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muli nagsalita si Jesus sa mga punong serdote at matatanda ng bayan, pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ni isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siya nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na ihanda ko na ang aking piging. Napatay na aking mga baka at mga pinatabang guya at handa ng lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Pwede hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangalakal naman ang isa. Sinungga ba naman ng iba ang mga alipin? Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparon niya kanyang mga kawal
pinapuksa ang mga mamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi sa kanyang alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kahit pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinamang lahat na natagpuan. Masama't mabuti, anapat na puno ng mga panuhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panuhin at nakita niya roon isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, bayan ng Balagtas. Kumusta po kayo? Batiin po natin ang ating mga kasama, mga katabi. Magandang umaga sa iyo. Siya ay isang paring Dominikano na taga Bulacan, taga Hagunoy. Nangangaral, nagbibigay ng rekoleksyon, ng retreat sa mga pare, mag-aaral at laiko. Isang Dominicano, ang Dominicano po ay yung Santo Domingo, UST, Letran, ano pa ba yan? Manawag, ibang institusyon po. Sa Bicol meron din po. Ang tinutukoy ko po si Father Sunny Ramirez, yumao na. Bakit ko binabanggit? Kasi po classmate ko siya. Kami po ay magkaklase Philosophy Theology sa UST. Noong po dekada 70. Matanda na po talaga kami. Ano po? Siya po ay yumao kahapon. Sabi ko nga po siya kababayan natin. Mga kapatid tayong mga Pilipino ay madalas maghanda, hindi po ba, sa ating marahil, minsan lang, pero at least bago tayo tumanda, meron po tayong araw na pinaghahandaan. Kung ikaw ay nagdiriwang ng iyong kaarawan, sa bahay ang kainan, hindi po ba? Yan po yung dati. Kung ikaw may pabinyag, sa bahay rin. Kung ikaw may pakasal, sa bahay ng lalaki ang handaan. At kung ikaw namatayan, sa bahay ang burol. Nangyari ito ngayon, baligtad na po, di po ba? Meron po tayong tinatawag na event center na kung saan dinadaos ang mga pagdiriwang. Maging yung lamay, hindi na po sa bahay, di po ba? Pero na pong mga sa atin, sa Blessed Heart, di po ba? Doon nakaburol, doon pinupuntahan. Pero may iba pa rin sa bahay pa rin. Iba't iba ang dahilan kung bakit ginagawa nilang isang okasyon sa labas ng kanilang bahay. Naalala ko po yung kaibigan ko, ang ibuhay pa po. Sabi niya, gumawa ko ng kasulatan, iniwanan ko sa aking pamilya. Pag ako'y namatay, sa bahay ibuburol. Hindi sa anumang mga burulan, sabi niya. Hanggang yung buhay pa may kaibigan ko yun. Nababago po lahat, hindi po ba? Ikaw, kapatid, kung ikaw ba'y maghanda saan? Kung ikaw ba'y mamatay, saan ka ba'y buburol? Inalin tulad na Jesus, ang karya ng Diyos sa isang handaan, pagtitipon sa kasalan. Alam po natin ang kasalan ay masaya, di po ba? Meron bang kinasal na 2 tao lamang? Malimit, marami po yun. At least, ilan ba yan? Lalaki at babae, ninong at ninang, mga magulang. At least marami po yan, di po ba? Tayong mga Pilipino talaga pag naghandaan. Ngayon, ginagawa po sa event center, pagkat marami makadadalo. Ibig ng Diyos na tipunin tayo sa isang piging.
Ibig niyang mapunong ang kanyang tahanan at makabahagi ang lahat sapagkat inuming kanyang handog. Kaya sa natungan sa Ebanghelyo, maaga pa'y nagsugo na ang hari ng kanyang mga alipin upang anyayahan ang mga tao. Ibig ng Diyos na maligtas tayong lahat at magtamasa ng buhay na walang hanggan. Subalit nakalulungkot mga kapatid na dahil marami sa atin abala sa maraming bagay sa mundo, dahilan upang talikuran natin ang alok ng kaligtasan. O marami din naririnig ang panawagan ng Panginoon. Marami din naririnig ang kaway, nakikitang kaway ng Panginoon. Kapagkat abala nga tayo sa maraming bagay. At yan po'y karanasan ng bawat isa sa atin. Hinahanap natin kabubuhay nating pamilya. Gumagawa din paraan upang maging maganda kinabukasan ng pamilya. Hindi po masama yan. Yan po talagang hangarin natin maging maganda ang ating pamilya. Subalit, huwag nating kalilimutan. Hinahanap natin galing sa Diyos. Hinahanap natin sa Diyos nang galing. Huwag nating kalilimutan na may Diyos na siya nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya nga't hindi tayo handang humarap sa Diyos sa kabilang buhay dahil sa ating kapabayaan. Mga kapatid, alam naman natin, nandiyan ang Diyos. Kahit gaano naman tayo magkasala, kahit madalas tayong lumayo sa Kanya, nandiyan pa rin siya. Hindi ba madalas yung marinig sa amin? Tayo may nagkasala, hindi tayo pinasasaganan ng Diyos. Kahit tayo magsala, hindi tayo tinatapon dun sa ilog ng balagtas. Mahal tayo ng Diyos. Hindi mahalaga sa Panginoon, mga kapatid, kung sino tayo at kung ano meron tayo sa buhay na ito. Para sa Diyos, tayong lahat ay Kanyang mga anak. At tinatawag tayong maging bahagi ng Kanyang piging sa karya ng langit. Kaya mga kapatid, magandang pagnilay-nilayan natin. Kung tayo naghahanda, maraming bagay para sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating kinabukasan, sana huwag natin kalilimutang maganda sa araw na iyon. Katulad naman ng pangyayari, yan, nakalipas na panahon. Pangyayari kaguluhan sa Marawi. Di po ba maraming namatay doon? Ang tanong, sila ba'y nakahanda sa pagharap sa Panginoon? Kung na tayong lalayo, sa mahigit 5,000 namatay sa COVID sa Pilipinas, ang tanong, nakahanda ba sila? Sa buong mundo, mahigit 200,000 ang namatay. Ang tanong, nakahanda ba sila? Kaya mga kapatid, kung tayo ay nakikipaglibing, maraming natatandaan natin, malimit ginagamit ng Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, maging handa kayo. Alam ng Panginoon, abala tayo sa maraming bagay. Mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo pinapalalahan na maging handa. Ganyan din yung umaga mga kapatid. Nais ng Panginoon, doon tayo magkasama-sama sa piging ng kasalan sa karya ng langit. Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Patuloy ang pagganyayan ng Diyos sa isang piging sa langit. Ang tanong mga kapatid, tumutugong ka ba? Kailan ka tumugon sa tawag ng Panginoon? Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama, bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamagitan niya ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen na naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato.
namatay at at nilibing. inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Pero dito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko muling pagkabuhay na matay at ng buhay na walang hanggan. Amen. Dum- Dumalangin tayo sa buong pagtitiwala sa mga mapagmahal. Sapagkat Kanya'y binibigay ang lahat ng mabuti para sa atin. Ating sambitin, Panginoon, tinggin ang aming panambitan. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa simbahan sa Pilipinas, upang ipahayag nito sa mga kalapit bansa ang paanyaya ng Panginoon na mapabilang sa kanyang kaharian, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan at sa mga mangangalakal, upang magtulungan sila na pawiin ang kagutuman at sikaping maibahagi sa lahat ang yaman ng daigdig, lalo na ngayong panahon ng COVID-19, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga nagsasaya at mga nalulumbay, sa mga tumatawa at lumuluha, sa mga mayaman at mahirap, upang lahat ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon at maranasan ang kagalakan ng mabuting balita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating mga kapatid ng katutubo, lalo na ang mga dumagat, upang maging bahagi sila ng pag-unlad ng ating bansa at makamit nila ang karapatan bilang mamamayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang banal na Eucharistia ay magdulot sa atin ng lakas, lalo na ngayong panahon ng COVID-19, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga yumao, upang makasalo sila sa walang hanggang piging, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Amang mabigin, dinggin ang aming panalangin. At tulungan kaming makatugon na may kagalakan sa iyong panawagan. Na makibahagi kami sa iyong kaharian, pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid sa saripisi kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalawalatian pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan. Kahit ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatawan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa lahat. Ang sugo mong anak ay naging di iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasawayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkataong gili mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong malang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin na iyong kasiyahan, na iyong pagtingin, na aming winaksin ng ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa namang anghel sa itong papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kahit pamagitan Espiritu kayong banala makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati at binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuo para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na maasang muling abubuhay. Gayon din ang mga ginugunita namin ngayon. Pina Marcelino, Benigno, Neil, Consolacion, Rodrigo Sr., Erna, Severino,
Rona, Jose, Milagros, Rodora, Father Sunny, at lahat ng ating mayumang kababayan na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdiribersaryo ang kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito na Ernesto and Beda Reyes and family, Aristotle and Julie Bonifacio and family, Marlene Malea, John Daniele Rubiano, Omar Yepchonko and family, Jerome Banyares, Mary Jean Rojas. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuray sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagabili na magagaling na utos at turo mabathalang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa kapamakan. Samantala hintayin namin na masiyang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O pa Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, natin si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at puso, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Darasalin po natin Oras Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit
upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Diakono at Martir, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugang banal. Lulog namin sa dakila mong kabutihan sa lahat, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain ka ng mahabaging Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan at siyatid ang paghari ng Diyos sa lahat. Salamat sa Diyos.